Pinatigil pansamantala ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang culling o yung pagpatay sa mga baboy sa Carcar City na pag-iingat kontra African Swine Fever. Ang tanong, pwede nga ba itong gawin ng isang lokal na opisyal? Gayong taliwas ito sa kautusan ng Department of Agriculture. Saksi si Bernadette Reyes. September 2019 ang sunod-sunod na tumambad ang mga patay na baboy na inanod sa Marikina River. Hindi malinaw kung saan galing ang mga ito o kung anong ikinamatay. 2 buwan pa lang ang nakararaan noon mula nang unang madetect ang African Swine Fever o ASF sa bansa. Ang problemang ito ng mga hog raisers sa Pilipinas umabot na ng halos 4 na taon. Hindi napapasa sa tao ang ASF. Pero nakahahawa at nakamamatay ito sa mga baboy na malaki ang epekto sa kabuhayan ng maraming hog raisers. Kaya para hindi kumalat sa iba pang baboy, culling o pagpatay sa mga posibleng infected ang naging hakbang ng gobyerno. Ganito ang nakatakdang gawin sa mga alagang baboy ni Frosing Tangaro. Ang kanya kasing babuyan sa Carcar City sa Cebu, sakop ng 500-meter radius mula sa apektadong barangay na may kaso ng ASF. Grabe, sir. Kuan mi dire, trauma mi dire, grabe. Iyon lang ta ming gipaybaw daan niya. Unta purtaan lang ta niya among kuan. Una declare nga magkaling. Pero pansamantalang pinatigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang culling. Farmers are crying, why will we kill this? This is such a healthy pig. There's no symptom or because that is the policy. These are now 3 barangays. The last barangay is Guadalupe. I said, okay, immediately stop. Stop the culling. We will just prohibit exit of this. Duda rin daw ang gobernadora na ASF ang nakahawa sa mga baboy dahil pareho lang anya ang mga sintomas ng ASF sa hog cholera. Cholera can also be lethal if it's not treated. But there's the difference. While for ASF, the percentage is 100% mortality. Magpapatupad daw ang lokal na pamahalaan ng sarili nito mga polisiya para maabatan ang sakit. Ang hakbang na ito taliwas sa kautusan ng Department of Agriculture na dapat patayin ang mga baboy na posibleng infected. May kapangyarihan naman daw ang lokal na pamahalaan na ipatigil ito ayon sa Bureau of Animal Industry, pero may kaakibat daw ito na panganib. Pwede kasing kumalat Pwedeng mag-infect ng ibang animals, and the animals also infect other susceptible ones. So, parami ng parami yung pwedeng tamaan. The spread can be done through meat products, through the movement of live pigs. Isa lang ang Cebu sa mga lugar sa 9 na rehiyon sa bansa na may mga kaso ng ASF. Hindi pa raw masabi ng DA kung makakaapekto ito sa presyo ng baboy sa merkado. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Bureau of Animal Industry, maaaring dahil daw ito sa mas mataas na gastos sa pagbiyahe ng baboy, pero iba ang nakikitang dahilan ng National Federation of Hog Farmers. It's either gagamitin nila parang to justify na tataas kami ng presyo kasi walang available, nagkaroon ng. Pero isipin nyo, yung Carcar case is just an isolated case. Hindi naman buong Cebu Sa ngayon, wala raw pagbabago sa farm gate price ng baboy na nasa 200 pesos per kilo. Kung ito ang pagbabasihan, 320 hanggang 340 pesos lang dapat ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Ang Department of Agriculture makikipagtulungan daw sa Cebu kung paano masosolusyonan ang problema ngayon sa ASF. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi.